Tahimik, mahinhin, magalang magsalita. Pero nung tumira siya sa bahay ay doon ko nakita yung totoong siya. Mga pinagkainan sa mesa hindi hinuhugas. Mga buhok sa banyo na hindi man lang nililinis. Mga basurang kung saan-saan lang sinusuksok. Kawali na may amoy na hindi ko maipaliwanag. Diyos ko, paano siya nagustuhan ng anak ko? Nag-iisa lang yung anak kong lalaki. Sa simula pagkabata ako na yung tumayong nanay at tatay niya. Kaya't nung sinabi niya na meron siyang girlfriend, sobrang saya ko. Ang sabi niya pa sa akin ay sana'y magustuhan ko yung girlfriend niya. At ang sa akin naman kung sino yung gusto niya ay tatanggapin ko. Unang beses na nakita ko yung manugang ko ay maayos naman. Tahimik, mahinhin, magalang magsalita. Pero nung tumira na siya dito sa bahay, doon ko nakita ang totoong siya. Sa mga unang linggo ay hinayaan ko lang. Mga pinagkainan sa mesa na hindi hinuhugasan. Mga pinagkainan ng chichirya na kung saan-saan lang niya sinusuksok. May buhok sa sahig ng CR na hindi man lang niya nililinis. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko ay bata pa naman, baka naman matututo rin. Pero lumipas na ang ilang buwan ay walang nagbago. Isang araw habang nagwawalis ako dun sa harapan ng bahay namin, alas 7 ng umaga ay tulog pa siya nun. Pagkatapos kong magwalis ay pumasok agad ako sa kusina. Tambak yung hugasin, yung mga kanin sa plato na tuyo na, yung mantika na kumapit na sa kawali, may amoy na hindi ko maipaliwanag. Ayoko naman siyang pasukin sa kwarto para gisingin at para naman kabastusan yun sa akin. Kaya't hinintay ko siyang bumangon. Pasado alas 10 na ng umaga nang sinabi ko sa kanya na pagkatapos niya mag-almusal ay pakidami na yung hugasin sa lababo. Mahinahon kong sinabi yun at hindi ako nagsalita sa kanya ng kahit na ano. Sabi niya, sige po mamaya. Pero hindi man lang siya tumingin sa akin. Hanggang sa yung mamaya umabot na ng hapon at ako na rin yung gumawa. Isang beses pa'y umuwi ako galing sa palengke. Pagpasok ko ng bahay may balat ng candy sa may sahig. May baso sa sofa, may mga damit na iniwan sa upuan. Siya nakahiga nagsi-cellphone. Yung anak ko naman ay pagod galing trabaho, diretso naligo tapos ay natulog din agad. Kaya't ako na lang yung nagwalis at naglinis sa mga kalat nilang dalawa. Habang nagwawalis ako ay nakapagsalita na ako sa manugang ko. Sabi ko na hindi ka ba marunong magkusa? Kapag ganon yung tono ko ay saka lang siya nakilos. Napakiramdam ko na parang wala akong karapatan sa sarili kong bahay. Doon ako unang nasaktan. Hindi dahil sa kalat kundi sa kawalan ng respeto. Hanggang sa isang gabi sinabihan ako ng anak ko na hindi ko alam kung anong sinabi sa kanya ng manugang ko. Na ang sabi niya lang sa akin na halong may pakiusap na kung po pwede daw bang pagpasensyahan ko yung asawa niya. Doon ako lalong sumama yung loob. Dagdag niya pa na kung nai-stress daw ako sa kanila ay pwede naman daw ako magpahinga na lang sa kwarto. Kaya't napaisip ako kasi bahay ko to. Pero ako pa yung pinag-a-adjust. Hindi ko pinansin ang sinabi ng anak ko sa akin. Pero hindi talaga ako nakatulog sa mga sinabi niya sa akin. Tapos naririnig ko pa yung tawanan nila sa kabilang kwarto. Hardy flex lang kasi yung pagitan ng kwarto namin. Doon ay parang pakiramdam ko na unti-unting nauubos yung pasensya ko. Kinabukasan ay inagahan ko yung gising. Tiningnan ko yung bahay, may hugasin na naman, may kalat na naman. May mga bagay na ako pa rin yung mag-aayos. At doon ko na-realize na hindi ako masaya sa sarili kong bahay. Kaya't kinagabihan ay ako naman yung kumausap sa anak ko. Sabi ko baka sakaling gusto na nilang bumukod. Nagulat ako sa tanong niya sa akin. Nasabi niya kung pinaalis ko daw ba silang mag-asawa. Sabi ko hindi naman sa ganun. Hindi dahil sa hindi ko sila mahal. Para kasing hindi na maganda sa health ko yung pakiramdam na sobrang bigat sa dibdib ko. Nanong ako ng anak ko kung galit ako sa kanya. Ang sabi ko hindi. Kaya lang ay napapagod na ako. Nakatingin lang sila mag-asawa sa akin at hindi naman nagsalita ang manugang ko sa akin. Siguro dahil nire-respeto nila yung sinabi ko. Ilang araw lang ay napansin ko na nag-e-empake sila. Walang drama, walang iyakan at tahimik lang. Bago lumabas yung anak ko, lumapit naman siya sa akin. Nahingi siya ng pasensya at hindi daw niya naprotektahan yung nararamdaman ko. Hindi ko napigilang umiyak at hinawakan ko siya sa kamay. Sabi ko sa kanya na hindi ko naman siya pinapaalis dahil sa gusto ko. Pinapaalis ko sila dahil kailangan ko ring piliin yung sarili ko. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taong pamimisanan nila sa akin, naging malinis ang bahay, tahimik. Pero masakit kasi sanay akong merong anak na umuwi. Sanay akong may naririnig na boses niya. Karoon ako ng oras sa mga kumare ko, mga amiga, na minsan pa inaaya nila akong magsumba. Ang pakiramdam ko parang bumata ako ng 10 taon. Simula nang iwan ako ng asawa ko at ipagpalit kami sa iba. Kaming dalawa lang ng anak ko yung magkasama. Ngayon kasi parang iba na nung nag-asawa siya. Gusto ko lang din naman na tumayo rin sila sa sarili nilang paa. Alam ko, Mamile, na mas matanda ako sa'yo at alam ko rin na bata ka pa. Pero minsan tinatanong ko sa sarili ko kung naging masama ba akong biyanan. Selfish ba ako na pinili ko yung sarili ko? Masama ba akong ina na pinili kong bumukod sila? Na ang totoo lang ay gusto ko lang naman irespeto kapayapaan sa sarili kong bahay. Letter sender, Susan. Mami, to be honest, ay ganun naman talaga eh. May asawa na bubukod na. And for peace of mind at sa ika-aalwa ng buhay mo ay walang mali. Kung sana maalam makisama, maalam kumilos, bakit ang hindi? Hindi mali na hinayaan nyo silang tumayo sa sarili nila. Kasi ang alam kong mali ay yung konsintihin nyo at kawawaan nyo at kayo pa yung mag-adjust. Hindi dapat namimisa na ng ganyang klase ng manugang. Kasi naisipan nilang mag-asawa eh, tapos yung pugad wala, maigi pa yung ibon. And what I like the most is naging honest kayo at hindi sa chismis nyo dinaan. Kakaproud ka, mami, kasi ang haba ng pasensya
konsensya nyo. Hindi na daan sa bastusan, kawalan ng respeto, martilyuhan at sabunutan. Ganun ba yung gusto mo, ma?